Ito po, attorney, para sa ating message mula kay Cosmo. Naghahanda si BBM sa maaaring pag-alsa ng taong bayan sa kanyang korap na administrasyon kaya idinadaan niya sa pagtaas ng base pay ng men in uniform. Dito natin makikita ang karakter ng mga men in uniform natin. Their loyalty should first be to God and to the country, not to corrupt leaders. Talagang hindi matatakasan ang perception o paniniwala ng taong bayan ang ginagawa ni Presidente Marcos Sr. sa pagtaas ng base pay ng military, ng men in uniform. Effectively, sinusuhulan mo yan, maging loyal sa'yo. Yun yun. Correct. Kasi nga, nagagalit ang taong bayan, nagrarally na nagrarally, at kung hindi mo mapigilan ng mga pagrarally ng taong bayan, at nakikita ng mga sundalo na wala ng pagtitiwala ang taong bayan sa gobyerno, kakampihan nila ang taong bayan. At ang feeling ngayon ng presidente sa pamamagitan ng pagbibigay nila, baka yung loyalty nila, mabili mo. Ako po hindi naniniwala doon na mabibili mo. Yung mga yan, karapat dapat lang naman talaga nasa laitasan. Hindi ba tinasan, dinoble nga ang sweldo nila, mga men in uniform ni Presidente Duterte. Kumbaga, nabusog na nga sila eh. Pero, hindi ibig sabihin, ang loyalty nila doon sa tao. Ang loyalty nila sa ilalim ng saligang batas ay bigyan nila ng serbisyo at proteksyon ng taong bayan. Kaya ang kanilang loyalty ay doon sa taong bayan, hindi doon sa taong nahalal na presidente o kung ano mang posisyon mo na gumagawa ng labag sa interes ng taong bayan. Ako ay naniniwala na, alam nyo, ito, may kikwento ko siyempre ako, hindi ko alam kung naikwento ko na ito ng programa natin. Yeah, attorney. Noong isang araw, ako po'y kumain dyan sa isang restaurant, Marikina, sa isang mall. May pagdating ko doon sa restaurant, merong isang hapag sa lamesa. Kumakain sila. Binila ko mga 11 babae. Yung isa may naka-uniform na pulis at may isang lalaki. Nung ako'y kumakain, napapansin ko na nagbubulungan sila. Siguro nakilala ako. Nung ako'y matapos, yung lalaki lumapit sa akin, "Sir, pwede ho ba kaming magpa-picture sa inyo?" Di, sabi ko, "Bakit naman? Baka napagkamalan nyo lang ako." "Hindi ho, kayo. Kayo sek Panelo." Di sabi ko, sige. Nagtayuan ho sila para lumipat sa mesa. Hindi, wag na kayong tumayo. Ako na lang lalapit sa inyo. So, madaling sabi, pumunta ako sa kanila, tumayo ako sa kabisera, at nagpakuha na ng picture. Picture na kami. Ngayon, teka muna ako. Taga saan ba kayo? Taga Marikina ba kayo? Opo, taga Marikina kami lahat. Saan kayo sa Marikina? Alam mo, parang ako ang sagot nila. "Sir, Marikina PNP kami." "Ha? Mga pulis pala kayo lahat?" Kaya pala yung isa naka-uniform. "Opo, pulis kami lahat." Teka muna. Yung picture natin, pag nakita ni Bongbong Marcos yan, at nakita kasama niyo ako, kritiko ko ng administrasyon, kayo ipares, masama kayo sa kulungan. Alam mo, sagot nila, hindi ho. Kami, Duterte kami, Duterte. Pero yan ang sinasabi ko sa iyo. Yung mga yan, kahit nabigyan mo ng mataas na sweldo yan, karapat dapat lang naman. Hindi mo mabibili yan. Talagang puro Duterte ang mga men in uniform, men and women in uniform. Maniwala ka, Franco, kahit saan ako magpunta. Kagabi, dumaan ako doon sa, alam mo, merong isang lugar dyan sa Makati, Franco, na parang Malate. Ewan ko kung nakapunta ka na. Doon sa Makati Avenue. Yes. Makati Avenue, pag kumanan ka, merong isang lugar doon na, parang Malate. Nandun lahat yung mga dayuhan, maraming mga nightclubs doon, bars. Di naman ako doon. Yung aking sinasakyan, ng kaibigan ko, isang BYD.
walang tint. Kahit gabi, nakikita kung sino nakasakay. Nung makilala ko ng mga ano doon, kahit na yung mga nagtatrabaho, mga staff, pati na mga security at mga police, maniwala ka pa ako nagkawayan, Sir, Panelo, pwede yung picture. Duterte o kami, Duterte. Oh, yan ang sinasabi ko. Hindi nyo mabibili kahit anong gawin nyo. Kaya tanggapin nyo ang pagtaas ng sahod nyo. Pero gawin nyo ang iyong tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Kayo ang protektor ng sambayanang Pilipinas. Yun, malinaw. Maraming salamat, Attorney Sal. At okay ang kwentong. At least napatunayan natin na marami talagang supporter ang ating former president. Mula naman kay Maria Fatima, ang mga problema ay walang solusyon na nagagawa ang gobyerno at lalong nadadagdagan pa ang korap na ang 2025 budget dinadagdagan pa ngayon. Tumaas pa lalo ngayon. Ponduhan ulit ang budget na kinulimbat. Alam mo ba kung bakit, Franco? Kasi hindi ko nayayanig ang gobyerno. Nagrarally tayo, totoo. Di ba? Ako muna nanawagan na, pumunta kayo sa kalye. Ang problema ko, yung pagpunta natin sa kalye, kulang kumbaga, gaano ba kadalas ang minsan? Mas marami mas madalas yung minsan na pagrarally. Dapat araw-araw, regular, hindi mayayanig ang gobyerno kung every once a month lang tayo nandyan. Pagkatapos, hati-hati pa tayo. Hindi pa tayo nagkakasundo. Kailangan magkaisa po tayo, mapayapa tayo lumas sa kalye lahat para mayanig ang gobyerno nito. Pag hindi, tinan nyo, sa halip na mayanig sila, lalong dinadagdagan nila ang mga kalokohan nila. Kasi sabi nila, okay na ito, magsusurvive tayo. Magsusurvive nga sila lahat hanggang sa 2020, kung ganyan tayo. Naku, yan. Mula naman, Attorney, kay Erin Marceline. Buti na lang, China-funded na ang PRRD admin ang Bukana Bridge sa Davao. Kung ngayon, iyan ang paniguradong pinitik na iyan ng mga magna. No choice si BBM to execute and construct. Kapalmuks feeling niya sa kanya. Yan ang problema dyan. Alam mo, yung Bukana Bridge na yan, parang sinasabi lang, hindi, bakit dinaakin ng Duterte yan? Hindi ba ngayon lang i-construct yan eh. Ganito po yun. Yung Bukana Bridge na yan, pondo ng China. At yung China yan, kaya ho nagpopondo yan, 2016 pa yan, nung panahon pa ni Duterte nag-umpisa. Kaya lang nagkaroon ng pandemic. Alam niyo, maraming paperwork yan, pag-aaralan pa yan, kung ano-ano pa. Madalit sabi, dahil sa patakaran ni Duterte na nakipagkaibigan siya sa China, yan ang resulta. Yan ang legasiya niya. Hindi niya inaway. Pero hindi naman niya isinuko yung arbitral ruling. Sabi niya, hindi, dito muna yan. Pero pagkaibigan muna ako sa inyo. Kaya dahil doon, yun, nagbigay sila ng mga, di ba, nagdonasyon sa atin. Sila ang bansa, una nag-donate ng mga pang-bakuna natin. Tanda mo yun? Franco? Sila yun. Sila una. Dahil siguro kung di sila nauna kasi napakahirap bumili ng bakuna noon. Lahat kasi, lahat nakapila all over the world. Wala tayong mabili. Kaya itong China, nagbigay sa atin ng mga bakuna. Pangalawa, ang dami ko silang pinondohan ng mga bridge, kalsada, project. Sa panahon ni Duterte, nagsimula lahat yan. Kaya hindi rin naman mali na sabihin, legacy ako yan, kasama yan. Pero, hindi ibig sabihin, itong si Marcos Jr. is babanatan din natin dahil sinasabi niya sa administrasyon ko. Totoo rin naman yun. Dahil, tandaan nyo, yung mga ibang presidente, pag naging presidente, yung mga ginagawa ng nauna, hindi nila tinutuloy. Si Duterte, hindi gano'n. Tinuloy niya lahat yung kay Pinoy. Ito naman, si Marcos Jr., kahit ano pa sabihin mong mali ang mga ginagawa niya sa maraming bagay, pero yung pagpapatuloy ng construction, pagsisimula na naantala, na nagsimula kay Duterte, ay tama yung ginagawa niya. Dapat ding bigyan ng papuri yang si Marcos Jr. sa parting yan.